pangatlo po nating step na aking binanggit kanina, kailangan nating i-practice. So kailangan nating i-extend ang ating pangunawa ng law of conservation of mass sa pag-solve ng real life problems. So atin itong subukan. Narito ang unang problem. Basahin natin. Antoine completely combusted 1.23 grams of elemental tin in the presence of 3.54 grams of oxygen gas. After the reaction, no elemental tin remained and he recovered 1.48 grams of tin oxide, the only solid product. What is the mass of oxygen remaining? Muli, mahalagang ma-visualize natin kung ano ang naganap dito sa sitwasyon. Una, bago ang chemical reaction, meron daw 1.23 grams ng tin ang nag-react with 3.54 grams ng oxygen. Pagkatapos ng chemical reaction, meron daw na buong 1.48 grams ng tin oxide at iyon lamang daw ang solid product. So, ibig sabihin nito, lahat ng tin ay nag-react. Wala nang natira. Zero. At ang tinatanong dito sa problem na ito ay, gaano daw kadami or ano daw ang timbang ng oxygen gas na natitira pagkatapos ng chemical reaction. Sa unang pagkakataon po na ituturo natin ito sa ating mga estudyante, mahalaga po na ating maipakita sa kanila ang visual pictures ng problem bago po natin sila bigyan or turuan ng strategiya or strategies or techniques sa kung paano ba isosolve itong problem na ito gamit ang mga numero. Pagkatapos ito, pwede na nating himayin ang problem according sa given. So ang sabi, bago ang chemical reaction, may 1.23 grams ng elemental tin at merong 3.54 grams ng oxygen gas. After the reaction, meron daw 1.48 grams ng tin, 0 gram of elemental tin. So para malaman po natin kung gaano kadami or ano ang timbang ng oxygen gas na natira pagkatapos ng chemical reaction, kailangan natin uling balikan ang definition ng law of conservation of mass na ang sabi, ang kabuuang timbang ng lahat ng substances bago ang chemical reaction ay dapat katumbas ng kabuuang timbang ng lahat ng substances pagkatapos ng chemical reaction. At dito sa sitwasyong ito, ang mass ng elemental tin pag isinama sa mass ng oxygen gas bago ang chemical reaction ay dapat equal sa pinagsamang timbang ng tin oxide at ng oxygen. So, alam natin ang timbang ng elemental tin, alam natin ang timbang ng oxygen gas bago ang chemical reaction, at alam din natin ang timbang ng tin oxide pagkatapos ng chemical reaction. Ibig sabihin, pwede natin gamitin ang equation na ito para malaman ang mass ng oxygen pagkatapos ng chemical reaction. At narito ang posibleng solusyon dito. So, atin pong ipa-plug in yung values given. So, ang mass ng elemental tin is 1.23 gram. Ang mass ng oxygen gas bago ang chemical reaction ay 3.54 grams. At ang kabuuan nito ay dapat equal sa mass ng tin oxide na 1.48 grams plus mass of oxygen, ang ating unknown. Sa puntong ito, pwede na nating i-simplify ang algebraic expression. Makukuha natin ang mass ng oxygen equal to 3.29 grams. At pagkatapos po nito, mahalaga na ating ma-check kung tama ba ang ating sagot alinsunod sa law of conservation of mass. Muli, ang sabi sa law of conservation of mass, ang total mass before the reaction should be equal to the total mass after the reaction. So pag pinagsama natin ang 1.23 grams ng tin at 3.54 grams ng oxygen gas, dapat ito equal sa pinagsamang timbang na 1.48 grams ng tin oxide at 3.29 grams ng oxygen. Dito, makakakuha tayo ng 4.77 grams sa left side ng equation at 4.77 grams din sa right side of the equation. So, ibig sabihin, ito ay sumusunod sa law of conservation of mass. Simple lamang po, ano po? Sabi nga po kanina, kailangan po natin mag-practice to develop the chemistry muscle memory. At mahalaga po na i-challenge natin ang ating understanding ng mga konseptong ito. So narito po ang isang dagdag na problem. Basahin natin.
Antoine performed another experiment where he mixed 25.34 grams of elemental tin in the presence of 1.23 grams of oxygen gas. After the reaction, all of the oxygen gas was consumed and he recovered 7.31 grams of tin oxide. How much elemental tin is present after the reaction? So balik po tayo. Kailangan ma-visualize natin yung problem. So before the reaction, meron daw tayong 25.34 grams ng tin at 1.23 grams ng oxygen gas. Pagkatapos daw ng reaction, meron daw tayong 7.31 grams ng tin oxide, naubos daw or completely consumed ang ating oxygen gas, at ang tinatanong sa atin ay ano daw ang timbang ng tin na natitira. So ang visualization exercise na ginagawa natin ay makakatulong para hindi tayo malito kung saan ba natin ilalagay ang mga numerong ito sa equation. So alam natin na ang 25.34 grams ng elemental tin at 1.23 grams ay nasa or before the reaction side. Ang 7.31 grams ng tin oxide at ang 0 grams ng oxygen naman ay after the reaction. So pwede na natin itong i-plug in sa equation na alinsunod sa law of conservation of mass. So ang mass ng elemental tin at oxygen before the reaction should be equal to the mass of tin oxide plus mass of oxygen gas plus mass of elemental tin. So gaya ng ginawa natin kanina, ipasok natin ang mga numero. So 25.34 grams plus 1.23 grams should be equal to 7.31 grams plus 0 dahil fully consumed ang oxygen after the reaction plus mass of elemental tin. So by simplifying this equation, makakakuha tayo ng mass ng elemental tin na 19.26 grams. So muli, kailangan natin na i-check kung tama ba ang ating sagot at kung ito'y naaayon sa law of conservation of mass. So 25.34 plus 1.23 should be equal to 7.31 grams plus 19.26. Hindi na natin ipinakita yung 0 para sa oxygen after the reaction. Kapag ginawa po natin ito, makakakuha tayo ng 26.57 grams sa side before the reaction at 26.57 grams then after the reaction. So again, itong mga numerong ito ay sumusunod sa law of conservation of mass.